Oscar protection na oras. Praise God, hallelujah. Okay, di kang bagon, basta mo sa kanyang buhanan. Amen. Okay. Ano sa prayer siya? Okay, God bless. Ang Ginoo panalangin sa mga alawitong na kaisunan. Ang pinakadako, yun kayo pagtagan, ang diha sa pagkalagan sa Diyos, hindi yung tulong sa Ginoo. Okay? Because the Word of God will change your life. Kung sa Ginoo makakausap ka na ito, the Word of God will feed you. The Word of God will walk it. Pag-up na siya sa atong kinabuhi. Aron, mugulat ang atong kakamyon. Sa atong kakamyon, kahumot. Pag-practice kong nilagong kayo Bisaya kung eksonan sa ilang na pastor ko sa Surigao. Ang mga tao dito, mga taga-Liki, Cebu, laglong kayo ang ilang mga Binisaya. Okay, hindi ko bago mag-eksunan, I will prophesy. Pamasin ko sa prophesia sa alagad sa Ginoo, tanong mo mag-eksunan. Acts chapter 1 verse 8, apan kamo magdawat hinuon o kahong sa diha na magagugsahan kamo sa Espiritu Santo. Kung kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem, o sa tibuok Judea, o sa Samaria, o hangtod sa kinatumyan sa Yuda. So I will prophesy from this church, ikan ining kamay na simbahan magkaigsunan, we will travel for the Word of God. Amen. We travel. Ikan din magkaigsunan, ikan sa inyo kasing-kasing, ikan kanin niyo magkaigsunan, kung travel mo sa pulong sa Diyos. Di lang sa Pilipinas, you travel around the world. That's my prophecy. Kung di naman ang tulong sa inyong ipamati karon, dawat na ang propesya sa Ginoo. Bagang po ka makaisunan, amahan ang kong galagit nun, ang Diyos ang nagagagong sa tanan, mo'y tagiya sa akong pinabuhi, dili kang lawa Ginoo, ang dahon na Lord, ang kasing-kasing sa pagpamati sa mga pulong sa Diyos. Dili ka na Lord, ang nabati, ang imong takong na presensya, kay duha o tulog ang katigong sa imong pangalan, nakasamang daliwala. Kung sa tiniglawa, among tunan, kung di ko na usap na mo Lord, sa laglong ng pamahagi ang imong mga pulong. So Lord, tiniglawa, akong ipadayon Lord, ang series study about anointing. Diho, o among himatman Lord, nga ang diho, labing hinundan sa kinabuhi sa Kristuhan. In Jesus' name, natanamin mo Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang agiog, review sa mga sa atong study about anointing. Ang anointing, hindi mo ka siya sa mga makalun na ay mga ingredients. O niya ang diho, lanak sa humana na ito ma-extract mo kayo, mag-crush. Pag ginatulong mo, muhaw na ngayang takot, pagduga, niya kinilanahon sa olive oil. Ito niya, hindi siya mo on aron iiho sa mga pare o sa mga hari o sa mga alagad sa Diyos in the Old Testament. In the New Testament, anointing, di na kinahanglan na mapalit ka o oil. Di na kinahanglan mapalit ka lana sa uligo. Kaya daghang mga business karon sa Israel, sa US, na nagbaligya o mga anointing oil. But in the New Testament, anointing
dili sa natural na fuel, kundi anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. In the Bible, magkaisunan, ano sa tao, makapaton sa anointing. First is, from is conversion. Na ako sa mo ito. Sa din, mabago mo na kami sa Ginoo. Okay? Sa din, mabago mo na kami sa Ginoo. Sa may niya, kamo, ibuyan, kung binihugan sa Espiritu ni Cristo. Kung ang tao wala po sa Espiritu ni Cristo, dili siya iya ni Cristo. Amen. Secondly, the baptism of the Holy Spirit. Ang baptismo sa balang Espiritu. Ang sign ini baptisman mao kadtong speaking in tongues. Matindi wala pa siguro sinatin ini ratong maghimot ang mga programa mga sa ating simbahan na ang magsinati ta kinigitawag o speaking of baptism of the Holy Spirit. Ikatulong na kaisunan, kinigitawag o filling with the Holy Spirit. Magpapunot ta mga kaisunan sa balang Espiritu. Amen? Jadi kita mga kaisunan, what ta sa purpose of the anointing. Okay, purpose of the anointing. Atong kreto, palihog. Purpose of the anointing. Yang kita na ito makikisunan sa Acts chapter 1, verse 8, na and ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses from Jerusalem, and all Judea, and Samaria, Samaria hangtod na sa Hinatumian sa Yuta. Okay. Ang Ginoo ko padalangin sa iyong nagapulo. Now, doon ay mga purposes of anointing. Dapat hinihinayin natin siya pag-eksunan ang ma-digest lang kayo ang pulong sa Ginoo. Na makita ka ito din karon, adorns, first is adorns the believer, nourishes the spiritual man, and overcomes imparts natures. Okay, una sa tanan pag-eksunan, ini gitawag o adorns. Okay? Iskutan ang pag-eksunan, ang unang purpose sa pagtihog sa Ginoo dinhi nato. Aron pag-adorn. Na English ko din, doon na siya mahulugan pag-eksunan. Okay. And pinisyon ini mag-eksunan, the anointing is to pour oil upon or to smear on, rub with oil. Ang pagtihog sa Old Testament mga kaigsunan, mao ang pagbubo sa oil. Kung niya, mao ang pagpahit. Di ba? Doon na may mga nainan ng mga missionary dito sa Toas, nagkadalat sila itong oil. Okay? Hindi ko kusumpak yan pero pag-kaigsunan, that is the Old Testament practices. Sa Old Testament na practice na siya. Kung wala natin kinahanglan na magdaladalo at pagdalana. Dili na sa Balang Espiritu. Okay. Now, the symbol, the word symbol means it is a symbolic reference to being covered or filled with the Holy Spirit. Now, first of all, narinig ang mission number 1. Isang kasama babae. Okay, ganito na ito. Alerto mo sa akong isulti, no? Dapat ikaw nasahin niya operator. Dapat sunod ka, sunod ka sa akin, pagwali. Kung hindi ka mo sunod, ato ka mo. Okay. First is adorns the Christian. One of the first purpose of the anointing is to adorn the Christian.
kung sa may ko, ipasapot ni adorns, parang ano yung adorns, the word adorns, mga isunan, kung tanawin mo na siya sa Webster Dictionary, to make beautiful. Okay, alam mo, kung yung isunan, kinahanglan na to make beautiful or to make attractive or a decoration, example, a wall decoration. Kaya pa mga kaisunan, kita pa sa mga mga babae at mall at simbahan, hindi ko man hilangkos, hindi ko mungkos, hindi ko utang mga lipstick, mga pintura sa inyong mga simon. Diba? Huwag pa na yung magkapagwapa. Diba? Atindot sa atong mga pagtanaw. Diba? Kami na kong asawa, naon ni kung ako sa gawas, kauman na sa mga anak. Di na sila mo tindog na yun kay nagkapon mo wala lang itong mga diba? Itong magpula din huwag na sila ng mga bago wala mo ito yung paggawas nila mulay nila ko wala rin ako bilang sino. Adorns means to make beautiful. So the anointing of the Holy Spirit to make you beautiful in the sight of God. Amen. Yes. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Ito mo na siya. Hapit na. Muna na sinutan na sa tulisahin. At Domingo, intro mo man to. Okay. So, ituyo yun sa Ginoo na mahimutan maanyag. Ilahan siya. Yung mga mabuha na yung mag-alim sa ibong kaugalingon. Lusyan na magkayo ka. Yan naman na, diba? Kasi, yun na yung kinala mga kaigsunan, magpaanyag ka, aron makita na, bisa ko, hindi nila na nga ito yung mga panagbuhay. Pagtanang na rin, buha pa yung kayo ka. Because the anointing of the Holy Spirit speaks to the ladies. Ano naman yung mga wala kayo maghismog kayo sa mga lalaki. Doon next to in Luke chapter 15, 8 to 9, the parable of the lost coin. Mga kaisunan, dapat ilista yun ninyo mga kaisunan, this is part of the anointing of the Holy Spirit. Amen. Pero sumbingan kini, kung kinsa ang babayhana, babaya, kung kinsa ang babayhana, may napulo kabuok ng mga drachma. O kinsutan na ito ni mga kaisunan, kung saning drachma. Kung matukas original mga kaisunan, kung magtuon ka sa kanang original, ipinapulong sa Greek word, kining drachma mga kaisunan, mura na siya sa Pilipinas pag perlas. O salapi. Di ba, salapi? Kung kining napulo ka mga salapi, iputang kini siya sa headband. Walang original na yung kaisunan. Kung original na pulong ini maong the parable of the lost coin. Kung ang babae magsulong na siya o headband, nagpasabot ka na siya mga kaisunan na she is already married to the man. Hello? Amen. Okay, ako sa akin hindi siya magsulong headband. Pero sa Old Testament mga kaisunan, ang mga babae magsulong yung headband, dunay kapulo ang mga drachma, mga salapi, o pinausahin ni mahapon. O niya, kanang maong babayhana, igmat kayo siyang magpapamita ni atong nawala ng mga pirlas o salapi. Diining iyang maong dahil sa iyang maong headband. Na naman, kay kung tanaw ang iyang bana, mingon din iyang bana na uwa din mo at imana, ang ihata
Kay ang naghatag nini ang iyang bana. Okay, basahan natin ang kaisunan. Kung nawalan siya usa ka buok niini, dili ba mo dagkot og suga o dili silhigan diya ang balay o dili niya kini pangitahon ay sa pagayo hangtod na iyang makapulagan kung sa nakapulagan na niya kini iyang tigumon ang iyahang mga higala. Teka, sa iyo lang manimalay kung anong apil man ang higala. Imong higala o magasilingan o magaingon, maglipay kamo uban kanako kahit kaplagan ko ang sarapi nga nawala. Praise God. Babay speaks of the church. Kinahanglan ang simbahan nga baga sa ulo ni Jesus Christ kinahanglan magpabuha siya tayo magkaisunan. Amen. Alam na iyang biste dili mahugawan. Kung doon na may mahugawan, kung doon na may kulang diha magkaisunan, kinahanglan ka ng maong babayhana nga baga sa ulo ni Kristo, kinahanglan iyan itong Panginoon. Nagadumdum mo mga kaisunan sa napulo ng mga dalagang birhen. Amen. Ang mga napulo ng mga dalagang birhen, silang tanan, naghulat sa ilang pamanhunon, tumawag sa Ginoong sa Kristo. Ang lima kanila, kung saman, mga puhutan. Okay. Ang lima kanila, tawag sa Biblia o mga buang-buang dili-buutan. So, ito man ay, doon ang he speaks about the church. Ang simbahan, ang lima nila, mga buutan ng mga nagasimbahan. Pero siguro, maladong ang Biblia ngayon, ang uban kanila, mga buang-buang. Natin, testimony ng buang-buang. So, ang dili may nanamon na kaisunan, ang mga kasunan na nagsulti, sila, mga taong mga buang-buang. Now, this the principle of adorning of anointing. The coin was one of the 10 coins worn headband by a woman, indicating that she was married. Kung masunod siya at mga kaisunan, nagtutulo na siya married to her husband. Hello? Dito kayo ang sinunan ng conference mga kaisunan. Because sa atong pag-alagad sa Ginoo, wala tayong magsulod sa simbahan. Ang atong pag-alagad sa Ginoo, naa sa atong balay. Husband and wife. Amen. Wala may kilabot different ng mga anak. Husband and wife, ano dito? Diba? Church and Jesus Christ. Amen. Hindi ka makasimba kung naglalis mo na ng pagmumulto. Di ba ka maka-active prayer meeting kung nag-away mo. Di ba ka maka-active o programa sa pangsimbahan kung wag mo magasinamot. Ang pag-alagad sa Ginoo magkaisunan, nagsugod diha sa imong panimalay ng kaisunan. Amen. Ikaw ba na? Ikaw pastor sa imong asawa. Ikaw asawa, associate kasi bana. Di ba? Sa mga kaisunan, nag-ingon din hiya mga kaisunan, it reminded that her husband has invested. Ang yabana nag-invest of 10 days wages to buy headband. Kaya usa ka sa laki ito sa anin sa ulo mga kaisunan, ulo man to, katong usa ka drachma dito, musweldo to o usa ka drachma sa usa ka taon ang trabaho. Kung ipasabot na adunay napulo ka mga adlaw sa pagtrabaho. Karon ibutan niya dito sa iyang ulo mga kaisunan. Then has a symbol of the baptism of the Holy Spirit.
Iniinin ako mga kaigsunan. Human si Kristo na may kayang tipos langit mga kaigsunan. Di ba? Nakita siya sa Acts chapter 1. Sa pagkayang niya dito mga kaigsunan, tipos kalangitan, 10 days after. Because the number 10 is the feeling of the Holy Spirit. 10 days mga kaigsunan, napulog adlaw, human dito napulog adlaw, ipadala niya ang Holy Spirit ini aron sila mapulog sa balaang Espiritu, aron madayan sila sa balaang Espiritu. Mga kaigsunan. Hello? Amen. Wala siya na kagabi na bisitasi kung magmamalansi. So, wala pa kaning pag-alagad sa Ginoo nga magmatitunanon ka, nindot. Pero kung nalagad ka sa Ginoo, kanili ka matitunanon, dili nindot. Amen. Tama. Amen. Amen? Yes. Kung matitunanon ka makaisunan, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Now, makaisunan. Adore. Napagiging niya dunay puntos din eh. Remember, tanaw na remember. Preto? Remember, losing the anointing seriously affects one's spiritual appearance. Bisaya na to. Ang kapag kabalay o nawatan siya o dihok, seriously nakapaipekto gini sa atong espirituhanon nga dayang appearance. Amen. 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 Kung mawataan ka dihok, Kristohanon na ugat. Kristohanon na walang dihok isala na sa walang espiritu. Ugat kayo siya. Ugat kayo siya. Sa bisan kung sa bahay, diha sa pag-alaman, ugat kayo siya. Amen? No, kaisunan, bantayan na ito kining itawag o pagpakawala o losing the anointing. Seriously affects one spiritual appearance. Now, we will now the adorning manifestation of anointing. Kung saan man pakita na ito, mamanifest, mapanayag kini anointing sa kinabuhi sa tao. Makita pa kaisunan. Hinayin na to. First is brokenness. Pagkabuak sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Pagkabuak sama sa usa ka babae nga si Maria Magdalena, minuog siya kay Jesus Christ, nagdala siya sa iyang pahumok na sa katuig niyang trabaho to, katong pahumok, o kung niya, minuog siya sa tiilan sa itong Ginoo, o iyang buak na kaigsunan, aron hit sa tiilan sa atong Ginoo. Hinahanap ng pabuak mga kaigsunan, aron sa diha na mabuak ang atong kinabuhi, makita mga kaigsunan, mapabati na ito ang kahumok sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa Diyos. Hantod na dili mabuak ang imong pride. Hantod na dili mabuak ang imong pagkamitaspon. Hantod dili mabuak ang imong pagkatawhanon nga dili Diyos nun. Magkaisulan, dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Inahan na mabuak mga kaisunan. Diha sa pagkakataon. Betag mga natasan. Kita pa niya trigo. Dahil mga punano, dahil mga sipuhano, dahil mga tsapagano, mga subatin, dahil mga hilungko, dahil mga uray. Dahil na siya dahil sa natura. Diba? Dahil na siya pamatasan sa kinabuhi, sa ilang kinabuhi mga kaisunan. Na, kung kanak mo ay atong pakitaon sa itong pag-alagan sa Ginoo, mga kaigsunan, kung dili ka mamuak, diha sa itong kultura mga kaigsunan, suntihan ko ikaw, walay hinugdan ang imong pag-alagan sa Ginoo. Sige ni Pablo,
walay Hudyo, walay Kristyanhon, walay ulikon, ni gawasno, itang tanan, usaya sa Ginoo. Usaya sa Ginoo. Kung sa man kinig ng mga tribo, kung sa man atong mga kultura, kung mabuhakta, usa ka diha ng Kristo. Amen. What can I share direction? The aroma of the burning oil adorned the priest. All the components of the burning oil were extracted by crushing process. Later, tutuwing ko kung nakanungdo mo sa atong wali, before siya nahimong oil, ginaprocess na siya, ginadugtog to, ikuha niyang tato, ikuha niyang tatong lupa, ang kahumot, mag-eksunan siya, nagidugtog siya, mabuha ang iyang kahumot, mag-eksunan. Saya nga, mabuha ta sa atubangan sa Ginoo, mapapahumot ang atong mga kahimtan at atubangan sa Diyos. For the progress, crossing speaks of brokenness. For the progress to manifest crushing had to take place. This aspect of anointing is manifested when a believer is a broken vessel. Kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo, makaiksunan, mga panunanan kita. Tanan ta, panunanan, sabi ko sa'yo, panunanan. Doon na tayo ka ng container. Sa ating sunod, panunanan ta. Ang kinawag ta sa Biblia o earthly vessel. Panunanan nga, kung saan ay kitawag? Kanang panunanan nga, yutaton. Kinahanglan nga mapakanak siya aron mahimo kitang kaamyon mahumot at ubangan sa Ginoo mga kaibigan. Gustos Ginoo, mamusalig na niya mga kaibigan. Gustos Ginoo, di ka musalig sa tao. Gustos Ginoo, diha ka niya. Amen. Siluso ang Ginoo. Di lang kayo nasawa, siluso. Ginoo, liwat na kita sa Ginoo na siluso. Di ba yung nasawa o siluso? Siluso man ang Ginoo. Di siya gusto nga doon ay simbahon o lain siya rin ang ay kasimbahan. Kung na mag-away yung siluso mo kayo. God, hallelujah. Pilit na juga sa iyong panak, pilit na juga sa iyong asawa. Amen! Amen! Let's go! Ay, ang unang simbahan. Sa wala pag itukod si Kristo ang simbahan, pinsaman kung sa may unang itukod sa Ginoo. Adam and Eve. Walang tukuran ang iunang pagtukod sa Diyos ang pamilya. Bisi kayo ang asawa nato sa simbahan, bisi kayo ang bata nato sa ministry, wa sa panahon siya asawa, sa panahon siya bata. That's wrong. Diba? We are to know and the manifestation of the anointing of God. Ang anointing sa Ginoo. Example, Gideon. Example ng Isunan. Kailangan nga salit ka sa Ginoo. Masagat daw kaya ng mga Isunan si Gideon sulong sila sa kaaway. Judges chapter 7 verse 20. Basa ko ni Udiha. And the strategy used by Gideon illustrates the principle of brokenness. Gideon used earthen vessels with lungs and with beneath. Gideon's command vessels were broken simultaneously, and the land within shone together to blind the enemy. Hindi nila po mag-isanan. Sakat lang niya na ang Israel di atake sa away.
Ngayon kinikaaway magkaigsunan, gusto na muingon sa Israel. Ang nakita sa Diyos, ang sa katao, na masigit yun. Pare na kung hindi siya pare, ordinaryo siya na tao. Kung nakita sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing, bisan di ay ordinaryo ng tao, hindi nalikutan ng mga igsunan. Pero kung takot yun ang iyong kasing-kasing na paglada sa Diyos, namingon ka sa Ginoo. Amen. 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 Instead, nagamit siya sa mga hari, nagamit siya sa mga nagkong tao dito sa Israel, mga igsunan, nagamit niya si Gideon. Pagduro ng sa Diyos ng dunia, pinagi sa akin, oh, welcome, the man of Pharaoh. Yes, you know, I'm just an ordinary man. Pero pagtanaw sa Diyos, oh, dako nga mangkukuban, ikaw tao sa Diyos. Dako, manay kong gawin naman ko. Kung nagkukuhan sa akong college o kung ba ako'y business, kung nakukuha ko ang pagkakako ni Gideon mag-igsunan, doon kay sa Ginoo. Amen. Ngayon ang Diyos, at maaaring ikaw magulo sa mga tao, kung kapuka ang mga tao, ay asdano na ito, kini ang kaaway sa Israel. Kung masama ninyo sa full context mag-igsunan, naligon ni Gideon. Imagine, natigong ni Gideon, whole Israel, 22,000 ka mga sundalo. 22,000? Hindi ginawa nga, daghan na. Gamitin ninyo ng 22,000. Gamitin din ng mga tao na, napil din na mga kaaway, dili tungod sa Diyos, tungod sa 22,000. Ngayon na ginawa nga, iba nila siya, pakuhain na siya. Hindi nga ni Gideon na, minsan na ito, dili gusto mo apil sa mubat sa pagpalig-away. Pwede na mo mumuli. Ano yung pag-mentionan, pilay na hililin? 10,000. Ngayon si Gideon at Ginoo, Lord, pwede na pwede 10,000. Ngayon si Jehovah na, oh, daghan pa kaya na. Pagay na siya. O ang Ginoo naghatag og test para kanila. Ang Ginoo naghatag og pagsulay para kanila. Ang pagsulay mao kini. Paadtuwa sila sa suba. O kunya imong tanawon kung giunsa nila pag-inom sa tubig. Hello? Kung giunsa nila pag-inom sa tubig. Water is the symbol of the Word of God. Giyon sa nilang pagkaon, giyon sa nilang pagpamati sa pulong sa Diyos, giyon sa nila ang mga pulong sa Diyos. So pag-adto sa mga 10,000 na mga tao, mga sundalo, mga kaigsuonan, ay tuhawag mga tabi, dirang to. O kanya, ang uban ay tuhod sa awaw, bihapa dito sa suba, kung inom mo rin sa karawaw ka nag-inom din sa tubig. O kanya na ako'y pipila dito nga, ang pikas, espada, ang pikas, nagkuha na sa tubig kung nag-inom dito. O mayon si Jehovah ng Gideon. Tanawa, ipha katong tao, na samtan na